Masaya, halika dito ka. Dadamayan ka namin. Sabihin mo sa amin, kami na ang bahala. Pag-usapan yan natin, masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Same, pero iba! Hello mga pagka 5:28 na. Kamusta naman ang lahat ng mga inaantok sa oras na to? Yes! Kamusta naman mga panggat? Hello po sa mga nakikinig sa atin sa Facebook world. At hello na rin sa mga pangga po natin, mga delivery riders. At syempre yung mga may hilig pong mag-order ng mga masasarap na pagkain kahit na malapit na ang hapunan. Ayan. Mahabol pa sa merienda. Oo, minsan talaga ganun eh. Kung kailan no magluluto na yung nanay mo tsaka ka bibili ng kwek-kwek, tapos kukuha ka ng bahaw. Totoo. Tapos busog ka na, kakain ka na alas 2 na lang, madaling araw. May midnight snack pa. Kaya nagagalit minsan ng magulang natin kapag ba't di ka kumakain na? Hapunan na. Busog ka kasi. Order ka ng order. Tapos matutulog. Totoo. Yan. Meron namang mga ibang pangkain natin partner na maagang maghapunan. Minsan mga alas 4 pala ng hapon, naghahapunan eh. Pero dapat daw talaga ano bang ang tamang oras? 6 p.m. Tapos ka na dinner. So kasalanan pala to ng mga magulang natin kasi pag magluto alas 8, minsan late pa nga eh. No? Pero yung mga lola ko noon, alas 6 talaga. Pero yun nga yung sa mga nanay na natin, medyo 9, 10, di ba? Ang sa probinsya. So maaga silang magluto ng hapunan. Yun nga, alas 4, alas 5 nagluluto na yan. Tapos bago mag 6, yes. Kasi para maganda yung yung digestion, di ba? Tama. Kasi kapag kunwari late ka na kumain, paano pa madadigest yan? Itutulog mo. Totoo. Kaya siguro pansin mo, kadalasan sa mga nasa probinsya, hindi ganun kalalaking malulusog. Oo. Karamihan doon yung siksik. Alam mo talaga nagji-gym. Correct. Dito sa atin pala, so mali palang rotation ng pagkain natin, no? Totoo. Naku pala. Grabe eto na, speaking of probinsya. Ayan, partner, Ready ka na ba sa story time? Sige, ready na. Pasok man natin. Ay, eto, nakakaloka. So, meron to, nagtitinda ng baboy. Ngayon, itong nagtitinda ng baboy na to, nahack yung Facebook niya. So, nagbebenta siya ng mga baboy. Online, nagbebenta siya sa online? Oo, online. Nagbebenta siya online ng baboy. Hanggang sa, nakausap niya yung ex niya. Nako. So, ngayon, nagkaroon sila ng communication. Etong si ex, akala niya, ang kausap niya talaga, yung totoong ex niya, hindi niya alam, yung scammer na. Okay. So, nakatransaksyon niya yung scammer na nagbebenta ng baboy. Tapos, sa huli, na-resolve nila yung issue. Okay. At magkakaroon pa sana ng second chance. Dahil dun sa pagkakaresolve ng issue, ang problema ngayon, nagalit yung jowa nitong babae. Bakit kayo nagkaroon ng transaksyon? Hindi naman talaga sadya. Kasi nahack siya. Nagka-developan. Ngayon, tinatanong nitong girl, pagbibigyan niya ba? Kasi nakaramdam daw siya ng spark dito kay ex. Patay. Okay. So gets mo, from resolving dun sa scammer, dun sa babuyan, hanggang sa nagka-developan. Ngayon, ang tanong kasi dyan, bakit siya nakaramdam ng spark kay ex? Ang ipinopoint niya kasi dito, ang haba nung paninindigan niya na hindi ko naman sinadya na maramdaman to. Naramdaman niya raw uli. Sa totoo lang, mahirap yung ganyan kapag yung pero may boyfriend na siya Yun yung mahirap dun yung pag nakachat mo talaga. Eto sa totoo, kung halimbawa ako mismo yung nakachat ko yung ex ko, iba yung pakiramdam talaga. Kaya buti lang wala akong chinachat na mga ex, mga ganon. Kasi may ganun tayo. Parang may magbubukas sa mundo mo bigla. Kasi nga, di ba, communication Kapag magpa-flashback yung mga nangyari na gusto mong patunayan sa kanya na itama. Oo. Kaso, ex tong si may jowa pala tong... Ayun nga, may jowa yung babae. Siguro feeling ko na excite lang siya dun sa journey nung pagsasolve nila ng problema. Or matagal silang nagkasama dahil nga mayroon silang tinutuntong scammer. Diba? Tapos siguro nakapag-open up sila. Kasi hindi naman isang araw mo makakuha yung account mo Matagal-tagal na proseso yan. Correct. So may mga late night talks pa yan. May mga follow pa na okay na ba yung ayos na ba? Yes. May mga ganyan message yan Ganyan. Hanggang sa may magtatanong ngayon, kumain ka na ba? Ayan. Patay tayo dati, mga ganyan. Kumain ka na ba? Uy, busy ka ba? Sorry kasi na-istorbo kita pero kasi nilalakad ko ngayon para mabalik yung Facebook. Ayan. May mga may mga dahilan na pwede nang... Pero partner, ang tanong, bakit niya in-entertain yung chat nung ex? Kahit nasabihin natin na scammer pa yung una. Gusto niya rin Diba? May mali rin kay girl
Kasi kung una sa lahat, alam mo may boyfriend ka, at alam mo ex mo yun. Hindi mo na dapat, kumbaga, bakit sa kanya pa? Pwede naman doon sa boyfriend niya magpatulong. Kasi ang dinadahilan niya, hindi scammer naman yung nakachat ko, hindi naman sadya. Kaso nagkaroon nga sila ng usap. Pero hindi pa rin Bakit ka nag-entertain pa din? Kahit ano pa nangyari, dapat kay boyfriend ka pa rin tatakbo. Kaso, kasalanan din ni girl. Sa akin may problema to. Loko-loko rin to Loko-loko siya. Kasi kumbaga parang kung may intention din siya Parang sabi nga niya kanina, di ba? Parang may naramdaman siya na naman. Oo. So, ayan na yun. Yun palang X na yun. X na yun. Kawawa agad si boyfriend na niya. Oo. Para rin sa akin, friend. Kasi parang, di ba, ang cheating, hindi naman yan dun sa tsorbahan Dun pa lang sa nagdi-delete ka na ng message, nagtatago ka na. Kumbaga may ilang ka na kasi ayaw mo ipakita sa boyfriend mo. Correct. May mali siya na. Ibig sabihin, nandun ka na sa cheating part. Kasi kung baliwala lang sa yun, lahat makikialam si boyfriend, papakita mo Correct. Pati nga. Oo, totoo At sasabihin mo rin sa kanya na yung ka. Yes. Or sasabihin mo na, uy, yung ex ko na na-scam. Ayan, tinulungan ko. Oo, ganyan, di ba? Pero, ex-par kasi wala kang valid reason sa ka-jowa mo Kasi alam niya, siya lalaki siya, alam niya mararamdaman niya. Grabe kung naman. ikaw, kunwari, ikaw sabihan kita, ako yung girlfriend mo. Uy, may nakachat ako, yung ex ko nag-chat sa akin, scammer pala. Ano sasabihin mo sa akin? Magagalit ako. Wag mo nang wag mo nang entertain yan. Ano man yan. Hayaan mo nang mawala yung Facebook mo kung anumang social media mo. Kasi haba. Kasi alam ko doon papunta yan Kasi magkakaroon ng mali siya na yan. Tsaka ang kapal naman ng mukha mo. Ako nga, baliktarin natin, partner. Baliktarin natin. Ako naman ganun. Jowa kita, tas kachat ko yung ex ko, ganun nangyari. Ang kapal talaga ng mukha mo. Di ba? Di ba ganun din Same, bakit mo tutulungan yan? Same feels pa rin tayo, babae at lalaki. Ganun namang magiging reaction natin. Kaya, unang-una pa lang, hindi na valid yun. Kumbaga, X na sa akin si girl. Sa akin. Sorry ate girl Mali. Though nagigets naman namin na maganda yung intention mo sa pagtulong dun sa scammer, ex. Pero, marami naman siyang pwedeng lapitan. Bakit ikaw? Pero kung maninindigan ka at wala naman tayong magagawa partner kung alam. Iwan mo yung boyfriend mo. Mamili ka. Kasi sa totoo lang, sa dating niya parang gusto niya pa So parang kung talagang wala na siyang doon sa isa, hindi big deal yan Oo. Kaso parang dating niya, nilalaban niya pa na hanggang sa may naramdaman ako. Correct. Ibig sabihin, gusto niya pa rin yung ex niya. Ngayon, papasok din. Kasi maguguluhan ng utak mo Mag-uusap na kayo. Mamili ka na. Mamimili na dapat si girl dyan. Tsaka ang tindi sa panahon ngayon, gagamit pa ng scammer, ng baboy para lang makapag-usap ka uli sa ex mo. Mahirap din kasi partner baka yan mamaya. Baka pinagplanuhan. Planado. Parang kasi sobrang diba? imposible. Sa dami-dami magano, yung ex mo pa? Oo. Grabe, ang lupit mo At yung babae naman, walang pakialam. Parang pakiramdam ko, naging masaya pa siya nung, si ex pala yung... At saka para ma-resolve ba agad yung issue ng pagsascam na ganyan. Ang bilis nilang, na-recover ba nila? Na-recover ba nila? Parang ganun yung dating Grabe, parang sinadya. Sa totoo nga, may stress ka dyan sa pag na-hack ka. Hindi mo na marirecover. Parang impossible na siya. Kung possible naman partner, hindi naman ganun kabilis. Correct. Ang tagal at mahabang proseso pa yan. Magsasubmit ka pa sa Facebook, di ba? Naku, pwede ka pumunta doon sa mga mag-meet up kayo. Totoo. Kasi kailangan pa ng valid IDs dyan. Nilakad. Nilakad dyan? Ano yan? Pinlano talaga. Kaya ate, wala. Ano ka dito? Medyo X ka sa amin. Sorry ate. Sorry, hindi yan kawawa naman si jowa mo. Oo, yun lang. Kasi wala in-entertain mo gumawa ka ng pinasok mo yung problema na hindi mo naman problema. Okay lang tumulong, di mag-report ka na lang sana. Or sabihan mo siya, ito pwede mong gawin. Okay hanggang doon na lang. Pwede ka mag-recommend, or pwede mong may recommend. Yes. Sige, ganito lang, no? Sorry, hindi kita matutulong kasi may jowa ako Correct. Kung magkaganon agad, sabihin mo, kung gusto mo, dun sa friend natin, no? Doon na lang marunong na, posible naman yung iba dyan, hindi marunong mag-retrieve or matulungan ka pagdating sa mga nahack. Oo, dapat ganon. Wag sa'yo. Ilalayo mo siya. Hindi yung, sige ako bahala. Diba? Ginusto mo Ginusto mo, mali yan, mali. Kumbaga, hinulog mo rin yung sarili mo sa ex mo. Tama. Mahal mo pa. Mahal mo pa yan. Yun. Wag mo nang anuhin yung bago. Kawawa naman yung bago mong jowa. Pero kung gusto mong
kung naawa ka at gusto mo talaga ipaglaban, di mamili ka, siya napiliin mo, makipagwalay ka doon sa isa. Hindi naman pwedeng pares mo nilalandi. At magsabi ka ng totoo, baka mamaya sabihin niya doon sa malayo ka na sa'yo, hanapan niya ng butas. Inamin kaya niya? Sa jowa Sa tingin mo aamin? Ako tingin ko hindi. Ikaw ba syempre aamin ka na in love ka dun sa ex mo ulit? Kasi sasabihin mo dyan, hindi, tinutulong ko lang yung friend ko. Kasi baka kung ano na pa mga reason mo dyan. Hindi, yan, best friend ko, ganyan. Pero sa tingin mo walang idea yung boyfriend? Meron yan? Hindi naman siya ngayon. Meron ding idea yan. Nararamdaman niya yan? Ikaw ba naman i-type tuloy, i-text ka, i-chat ka ng gabi? Diba? Iba yung mga ngitian kapag in love eh. Alam mo, may malalaman mo, tayo may mga rin tayo, may instinct din tayo Oo naman. Na hindi lang puro kayo mga babae, kami rin mga lalaki. Mas nga kami, medyo OA kami. Oo. Kasi pag naramdaman namin parang iba yung ngiti mo, iba yung mga, hindi naman kami pero partner, hindi naman kami umaamin na, ba't iba yung ngiti mo? Kayo lang yan eh. Kayo yung mga babae lang nagsasabi sa mga lalaki na, ba't iba yung ngiti mo? Siguro meron ko nilalandi, no? Diba? Kami, hindi naman ganun kami magkano sa mga girls namin, sa mga jowa. Girls namin, sa jowa na, ibang ngiti mo, siguro may nilalandi ka. Ang pangit, di ba? Yeah. Kayo lang may karapatan magsabi sa amin yan. May mali si girl. Sorry ate girl, pero hindi tayo magkakampihan for today. Tingnan natin yung komento part. Ano masasabi dahil sa baboy? Baboy sa... Gusto mo yung dahil talaga sa baboy na yan. So kasi yung mga online selling, di ba? Ngayon ako nakakita ng strokies na ginamit yung baboy para dumiskarte. Eto. Sabi, ano yan? Kuya Jimbo lang malakas. Eto part na sabi depende sa tao yan. Hindi pwedeng maging magkaibigan ang mag-ex. Kapag seloso ang jowa, kaya nga may kantang selos ngayon sa TikTok Meron ba? Ano yung selos? Hindi ko alam. Baka hindi pa natin naririnig. Eto, sabi you can talk to your ex kung sakaling may mga anak kayo. Kasi you have to be a team sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Parang ang haba ng kwento na ni ate. Be civilized lang. Pero kung walang anak, dapat di na nag-uusap. Doesn't make any sense. Sabi ni Joy Joy. Oo nga. Dahil lang sa baboy ito wala namang anak. Diba? Dahil sa hack lang siya. Correct. So, hindi. Tsaka wala ka naman pakialam doon. Hayaan mo na lang siya. Diba? Totoo. And kahit co-parenting kayo, dapat about sa bata lang. Hindi sa baboy. Hindi sa baboy, hindi sa social media. Diba? Yung mga nagtatanong, ano favorite mong ulam? Anong gusto mong pagkain? Kumain ka na ba? Wala dapat ganun. Pag wala kang, pag may free time ka, kita tayo para maayos natin yung gusot natin dalawa. Iba na pala Hindi na co-parenting yun. Pag ex na yun. Yung ex mong tirador. Traidor pala, sorry. Dinagdagan ko. Tirador. Tapos, kakausapin mo pa. Never daw. Never. Never. Sabi pag ex na, wag na makipag-communicate unless may need ka sa kanya na importante like anak. Pero kung wala lang, tapos itatago mo pa sa jowa mo, red flag na yon, sabi ni Jacqueline Candelaria. It's a cheating. Cheating na yun, partner. Na hindi mo sinabi doon sa jowa mo. Totoo. Nakakatawa sabi. Yung baboy talaga may kasalanan nito. Sabi ni Ems Ruan. Dahil sa baboy nakaka-high blood no? Anak ng tulyang baboy. Alas naman dito sabi diba? Sabi naman ni Irvin, baka naman na-miss niya lang feeling na magkasama sila. Hindi rin Yung, yun kumbaga parang... Ibig sabihin, meron pa rin. Yun nga. May nararamdaman. So, dapat, kung gusto mo talagang ilaban, hiwalay mo isa. Pamili ka na. Pag ex-ex na, sarap isipinin ni ate. Ispin daw. Ispinin. Akala ko isipinin. Ang sarap ispinin. Oo nga. Ay nako Sorry ate, yan, dahil sa'yo. Parang feeling ko kasi binibigay niya pa ng na maging valid yung tungkol sa baboy at scammer Na parang naging hero siya di ba? And hindi niya sinadya. Pero hindi sinadya mo yan. Sadya yan. Tsaka wala, kahit idali mo pa sa sgado yan, may personal interest. Personal interest. Dapat may lawyer yung baboy. Dapat. Dahil sa baboy, ang bantot naman, dahil sa baboy nagkabalikan. Kaya nga, pag kinita yung love story niyo, paano kayo nagkabalikan dahil sa baboy? Sasabihin ng mga, talaga, kaya pala ang baboy niyo. Ay, si nakatutok sa ating partner, si Jancel. Ito yung kasama ko nung nagganap ko sa binyag sa Parañaque. Sa Libis. Libis tuloy sa Las Piñas. Ayan. Hello. Solid yan, partner. Alam mo, ito
may singit ko lang sorry wala tayo sa topic pero tapos na inaano na natin Inaano ko lang kasi dito. Ano nangyari? Kadalasan nito pagdating sa mga may pinupuntahan tayo mga lugar, birthday, kung anong okasyon. Kasi ako, lang pag sinabi, sa Energy FM ka, nakikinig kami dyan. Ikaw ba naniniwala ka agad sa ganun? Ako, hanggat walang pruweba. Siyempre, sasabihin mo na lang, talaga, salamat sa pakinig ka. Dito, akala ko ganun lang, parang nag-imbento siya na, nakikinig ako, lagi kami sa inyo. Sabi ko, talaga, umaabot pa dito yan. Ganyan. Nakikinig pa. Yung sinabi niya, di ba pang umaga niya si Toby? Ayun na, sunod-sunod na. Taray. Si Toby, si Baklita, si Lindsay, dire-diretso na. Kaya doon ako nagulat. Sabi ko, nakikinig talaga to. Kaya lang niya tayo Ang bongga naman. Kaya Thank salamat you po. Jansel. Hi Jansel, maraming salamat sa'yo. At pampagising daw niya si Toby, iba talaga si Toby. Iba talaga ang titi in the morning. Talk to Toby. Ang taray talaga ni Master Toby. Basta double T, no? Sa umaga. Masaya yung mga double T. Dapat Anong lalanggamin? Ba't hindi lalanggamin ang double T? Dapat lalambingan mo sa dulo. Ano? Matigas muna sa unang letra. T. Di ba parang... Parang ano? Ay, iba. Huwag mo kakalimutin yung double na salita. Sige, Para double, iba kasi kapag Sige, double. T. Ayun. Yan. Yan na lang. Ay, Sige. nako. Uy, hello po sa mga na-high blood daw sa baboy. Kawawang baboy. Sorry dahil sa baboy, Buti hindi raw nagalit yung baboy. Pero yan, sorry ate. Ikis ka sa amin ngayon. Ayun, I'm so sorry ate. Mag-focus ka lang sa jowa mo at masisira ang buhay mo. Correct. At kawawa naman yung lalaki. Ang thumbnail natin dito, baboy, nakakasira ng buhay. Yan, oo. Totoo naman, pag inaraw-araw mo yan hindi na nakasira. Mawawala ka sa mundo. Diba? May risk ka talaga, B. Ay, well, papel. Ayan siguro naman ate, na-resolve ba na yung pinoproblema mo? May choice ka? Pumili ka? Kung ano ba, dun ka sa magbababoy? O ano? Kung mahal mo yung boyfriend mo, tigilan mo niyang kalokohan. Oo. Pero kung pipiliin mo itong si ex, ay di go for the baboy. Si ate ito nandadami ng siraan ng buhay Totoo. Kaya at least may idea na kayo kapag may nahack kayo. Wala hindi na. naman masamang tumulong pero dapat iayon din natin. Oo. Kung tama ba yung gagawin natin or di ba masisira yung relasyon natin. Diba? Dami-daming pwede paghinga ng tulong sa ex mo pa. I-chat mo si Sir Mark. Si Sir Mark? Yung may-ari na Facebook. Ano ang apelido? Secret. At alas spelling yung hira. Basta si Mark na lang. Pwede na lang, Mark Zuck. Yan. Gusto yan. Gusto ko talaga makausap yan. Sige. Exit na kami. Maraming salamat mga pangga. At sa mga na-high blood po dahil sa baboy. Yes. Wala, ganyan talaga si ate. Correct. Bukas abangan natin. Baka naman po yung magreklamo sa amin. At sa susunod naman, manok. Diyos ko. Diba? Samot sa aming drama talaga yung mga pag-uusapan natin. Kaya tomorrow ulit mga pangga. Don't forget to like, follow, and share Sheena 1067. At sa akin po, DJ Jimbo. At susunod na, the Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico. Kaya walang maglilipat ha mga pangga. At ayan na. Maraming salamat sa inyo. Malende Diyos, hello Vance. At sa lahat po nakatutok, hello. At sa lahat ng mga Grab drivers natin, partner na talaga naman always nakatutok. Yung si Kuya na nasakyan natin. Ay, oo. Ayan, at syempre nung Friday, maraming salamat na rinig yung tugtugan natin. Salamat sa pagtutok lagi. Araw-araw na to. Thank you. Very good. Thank you so much mga panggat. Kami exit na talaga. Nakasama't nakapiling po ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo is DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Number 106.7 Energy FM. Panggawang sabihing radyo, sabihin mo. Ikaw lang